Hey there mga my loves, Gemini. Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So hi pala sa mga bagong viewers tuloy. Welcome po at sa mga returning ko mga tambayers. Walang kasawa-sawang pabalik-balik dito. Thank you so much. Yun nga mga babes, no? Kung hindi nyo pa knows, meron pa po tayong isa pang channel. Ang link po niyan is nilagay ko sa description box ng video na ito para pag clinic nyo yan, mariredirect na po kayo agad-agad, no? Parang magic lang dun sa channel na yon. So, doon po is meron tayong mga collective readings for all signs. So, when we say collective readings, no, anumang zodiac sign ninyo po, no, is welcome po kayong makinig at manood doon. Basta just take only what resonates. Okay? And yeah, wala po tayong gender dito. Babae, lalaki, LGBT, everybody's welcome. Basta, just take only what resonates. And kung may cross-watchers si Gemini, welcome ka din. At kung merong Gemini placement sa kanilang birth chart or natal chart, welcome din. So let us get your messages for your December 2024 sweethearts. Thank you so much, Archangel Michael, together with the angels and guides, and even ancestors ni Gemini. What do we have here for them? Messages they need to know this coming December 2024. Can you please show me? December 2024 messages for Gemini, please. Thank you so much, Gemini. What do we have here for Gemini? Can you please show me? Gemini. Okay, so let us see what do we have here, mga mensahe for you guys, Gemini. You do have here, Gemini, Ace of Swords. You also have here the Emperor's energy. Right beside the moon card present din. Oh, you've got three major arcanas already. The Emperor, the Moon, and the Death. Three major arcanas. Eight of Cups present rin. Ten of Coins. But wow, ah. Eight of Wands. Okay. Three of Wands. Three of Swords. Sun card energy. Chariot card right here. Unahin ko na 'to 'no, kasi parang ito ay warning sign. May nakikita ko ritong energy, paparating siya, mabilis yung pagpasok nito. So, maaaring bago magtapos yung November, andito na 'yan o yung iba nasa buhay niyo na 'yan, like nasa vicinity na ng inyong area of life. So, posibleng malapit na itong tao na 'to at baka nga 'no, yung iba, yes, December, nakikita ko 'tong darating na, pero iba dumating na, like yung iba parating na bago matapos yung November. Sino ba yan, miss yan? Nakita ko rito na kung sino man yan binabalaan, no? Na yan tao na yan ang puputol ng kaligayahan mo rito. Yan. Nakikita ko na ang tao na yan ay magdadala sa iyo nito, Three of Swords energy. Okay? Dalawa na kukuha ko dyan. One, yan yung energy na nagpapaagaw. Two, yan yung energy na mang-aagaw. Yan. Nakuha ninyo, Gemini, na nakikita ko rito. Okay? Either yan ay mang-aagaw o yan mga babes yung magpapaagaw or hahayaan niyang maagaw siya. Wow, diba? So, ganun nga yun. No? So, maliban dyan mga mahal, no, nakikita ko rin dito for you guys na meron ditong energy kung saan maaaring meron dito na posibleng, pwedeng kayo to, ha? Pero, may energy na hindi rin kayo to. And medyo strong yun, kaya babanggitin ko na din, no? Since this is general reading, just take how this resonates. No? Mayroon ako nakikita rito na magpapaalam sa inyo, pero pansamantala lang. Makikita din kayo ulit. So, baka ito ay friend na baka tapos na siya magbakasyon, babalik na siya sa kanyang work or sa kanilang hometown at matatagalan na ulit bago kayo magkita. No? So, nakita ko dito na posibleng malungkot kayo and it's a little bit sad no, sa inyong emotions. No? Kasi kung sino man ito, pwedeng best friend mo siya, close kayo, no, napagsasabihan mo ng everything under the sun, no, tas ito siya, tapos na yung inyong bonding moments kasi siya ay uuwi na,
Yan, no? Parang it's just a short vacation, tas uuwi na rin siya, aalis na rin siya. Na iba naman, pwedeng hindi niyo yun, friend. Pwede rin naman na baka yan yung parents ninyo working abroad, overseas, may ganun, no? Or baka kayo yun, may ganung klase ng energy. No? Basta, nakita ko dito na parang ang lungkot kasi mag-goodbye ka na naman temporarily or mag-goodbye na naman siya temporarily sa'yo. Pero yung iba pwedeng partner mo ito like LDR kayo. Yan. No? So, it's just a temporary goodbye. You're gonna see that person once again. No? So, parang pwedeng ito ay mangyayari pa lang. So, pwedeng ito ay since magse-celebrate or makikiselebrate ito together with you, holiday season, pagsalubong ng Kapaskuhan, no? Pati yung New Year, yan, no? Tapos kailangan niya na ulit bumalik, no? Or kailangan niya nang bumalik because of your work or because of your other responsibilities, yan, no? Or baka this other person. So, kung sino man ito, eh, alam niyo naman, buti nga, no? Ang galing, no, ng ating ano ngayon, no? Mga napakatalentado ng mga nakaisip at nakapag-imbento ng mga cellphone, wifi, no? At, mga gadget kasi ngayon high-tech na, 'di ba? Ano na tayo, pwede na nating makita, maka-video call, no, yung ating mga loved ones na even though they're far away sa atin, no. Dati tawag lang, 'di ba? Super happy na tas sa video call pwede mo pa sila makita basta mag-load ka. Hindi ka maka-connect pag wala kang load. No, dapat parehas kayo may load. Yan, yun lang. Eh, ibig sabihin nun, we're lucky kasi we're born kung saan eto na, available na yung mga advanced technologies, no, to help us connect with our loved ones even they're far away from us. Yan, no? So, maliban dyan, Gemini, nakita rin ako ng energy. Ay, maganda to, ah. Pero ito, nakikita ko parang sa pagpasok pa or sa 2025 pa talaga to, no? Parang nasa kalagitnaan, no, first 6 months ng 2025 mo, saka mo ito mararamdaman. You will step into this type of energy, Emperor's energy, and Ten of Pentacles, kung saan nakita ko rito na merong pagbabago sa kaperahan mo at malaki. Medyo mabagal nga lang yan, kaya nga binanggit ko sa inyo na maaring mga lahati muna yung 2025, no, bago mo talaga makita yung malaking improvement niyan. Okay? So, kung ano man yan, pwedeng related yan sa way of earning a living mo, ano man yan, pero growth yan ng financial. Kung saan, dyan mo mararamdaman na parang ikaw na parang all your life, no, pwedeng yung work mo is hindi ka pa naging supervisor ever, hindi ka pa naging manager ever, no, pero this will give you that type of feeling na parang you feel like na parang umaangat na yung buhay mo. So, parang kahit hindi ka man tumungtong dun sa naging supervisor ka, naging manager ka, naging CEO ka rito, whatever, no? This change sa inyong kaperahan, no, will come forth sa inyo at ipapakita niya ang kanyang sarili. This will be revealed sa inyo. Okay? I think 2025 pa. Huwag kayong mag-alala, no? Marami-rami yung nakikita ko dyan at hindi yan swerte. Hindi lang kayo basta swinerte. Bigay talaga yan sa inyo. Because these are tut-tut-tut, sunod-sunod na major arcanas right here at lahat sila right at the middle, no? Eight of Wands. Tuloy-tuloy na yung pasok na yan sa buhay mo, Gemini. Wow! And yeah, nakita rin tayo dito, no, na kung meron man dito na temporaring aalis, no, dahil magtatrabaho ulit or may other responsibilities na naman, no, meron dito tuluyan na talagang mamamaalam sa inyo. Yan, no, pero hindi siya mamamatay. Yan klaruhin natin yun mamamaalam siya rito kasi kailangan niya talaga magbabay. Yan, no? Kasi kung sino man siya lumalabas rito, mga babes, no, na itong person na to, no, ay tatrado rin kayo. Lumalabas siya na maaring friend niyo siya rito, no, at posibleng gamitin niya ang social media. No, hindi ko alam kung sisiraan niya ba kayo rito. Alam niyo naman, ano ba ang mga pwedeng gawin sa social media? Mag-post, diba? So, posibleng basta malaki yung kinalaman ng social media sa gagawin niya rito. And it is appearing here, no, this individual is appearing here as your friend. Not just your friend na nasa list ng iyong social media, like let's say Facebook, hindi lang, like friend mo talaga.
And this person right here, nakikita kong tatraydo rin kanya. At nakita ko rito ng taong involved. Tatlo. So, hindi ko alam kung isa ba itong love triangle or whatever, no? Pero posible. Basta, this person will end up betraying you, no? And accusing, nakakuha tayo ng accusations, no? So, pwedeng siya itong energy na to na posibleng baka yung taong gusto niya, ikaw yung gusto. Diba? Or baka yung taong crush niya, ikaw pala yung crush or maging crush. Yan, no? So, marami-raming di pa yan nangyayari, mga mahal, no? Pero nakikita ko na hindi rin naman siya dapat talaga na magstay sa life mo as your friend because noon pa man, meron na siyang inggit sa'yo. Pangiti-ngiti lang siya, no? Siya yung mahilig magtapik, no? Siguro sa balikat or ka na, or late na tayo, punta na daw tayo dun, no? Halika na. Yung parang may ganun siyang mannerism or behavior, no? So, even if hindi, kere lang, binanggit lang natin kasi nakuha natin. So, kung sino siya, noon pa lang naman inggit na siya sa'yo eh. Alam mo, hindi talaga maganda na parang pinapanatili mo yung mga tao na may inggit sa'yo sa buhay mo na matagal. Kasi it will just form grudges. And that grudge, no, will get bigger and bigger and bigger. Okay? Up until, boom! Sasabog na lang siya, 'di ba? Yan. So, you're definitely gonna cut this person out of your life. Okay? And I think yung iba sa inyo, hindi naman kayo dito as in uto-uto talaga, no, na you're just tolerating this person. Hindi eh. Kasi kayo mabilis kayong pumake-up eh, no? Kasi, in his or her thoughts, iniisip niya rito, mabait kasi kayo masyado. So, feeling niya uto-uto kayo, no? I'm getting that word uto-uto, no? Parang sa mind niya, uto-uto kasi to si Gemini. May ganun eh, no? Siguro pag may favor siya sa'yo, lagi kang parang naka-yes, it is because you want to help her or you want to help him because you are friends, no? Pero sa kanya, sa mind niya, uto-uto kayo, like, ang dami niyang negative words, no, na dinidescribe sa inyo. Why? Out of jealousy. This person right here is jealous, envious of what you are and what you become and you will become, no? See? Ay, go. Kung sino man siya talagang nakikita ko siyang dapat talaga siyang mawala na dun sa mga friends list mo rito. So, nakikita ko siyang ika-cut off mo as one of your friends. Okay? Or, pwedeng katrabaho niyo siya, na friend niya, whatever, no? So, I'm seeing you cutting that person out of your league. And yan, nakita rin ako dito something to do with nighttime. Possible na magkaroon kayo ng bagong routine at night, no? Pero hindi naman ito yung may kinalaman sa sexual desires or whatever. Iba, likot ng utak mo. Ibig sabihin lang nito, nakikita ko rito na magkakaroon kayo ng interest na gumawa ng ganito, lalo na kapag gabi. Kaya pa yung isip nyo, no? Hindi ko alam kung bagong hobby ba ito, pero nakikita ko very interesting at napaka-interesante nito sa inyo. So, parang meron kayo rito na parang, yung iba kasi parang nakita ko nag-trending na to eh, no? Pero yung iba kasi siguro, ngayon nyo lang siya itatry. Yan, no? Siguro new hobbies or um, bagong pagkakaabalahan, may ganun, no? Basta parang something to do with the works of hand. So, I do not know if it has something to do with creativity. It could be. It could be somewhat related to artworks. It could be. Or arts, crafts, whatever, may ganun. Okay? So, nakikita ko rito na parang kahit na parang it's a work of hand, parang hindi nyo na mamamalayan yung oras, no? Parang nag-enjoy kayo. Bigyan ko kayo example. Kunwari, hindi mo pa na-try yung mag-cross-stitching, no? Pero trinay mo, to sa gabi mo ginagawa. Parang may-inspire ka, ay, nabubuo siya. Bulaklak na pala to, ay, yung galing. Yung ganong klase ng energy, no? So, parang ikaw to, magkaka-interest ka ulit, na parang from small na ganun yung ginawa mo, gusto mo naman i-try no yung malaki naman. Kunwari, Snow White and the Seven Dwarfs, so lahat is, di ba? Parang may-inspired ka. Parang ganun yung energy mo. So, okay lang yan kasi parang nakiklense rin yan yung energy mo and at the same time, your well-being is gumaganda. Okay? Kasi happy ka sa ginagawa mo. Yan. No? So, okay lang na parang gumastos kasi nakikita ko na parang may gagastusin ka dyan pero hindi naman ganun kalaki, no? So, baka may bibiling ka, baka materials, okay? Or other things, no? Dyan sa new hobbies na yan.
Okay? And nakita rin ako dito, last but not the least, message here for you guys. No? Meron dito na um, energy na magbabalik dito sa life ninyo, pero hindi siya tao. Yan, no? It could be a situation na posibleng nangyari na noon, pero hindi lang natuloy noon. Ha? Like naputol, naudlot. Yan, no? Pwedeng nangyari na noon, yun yung energy, naudlot, tapos ipagpapatuloy ngayon. Yan. So, ganun yung energy. So, kung ano man yan, maaalala ninyo, teka, ito yung dati. Mapapaganon kayo, guys, no? Pero hindi yung deja vu. Kasi continuation yung mangyayari rito. Teka lang, miss, yan sabi mo, do not engage ourselves to past anything related to past or past experiences, past situations. Mga mahal, kung ano yun, hindi yun nagpasakit ng loob nyo. Hindi rin kayo nasaktan doon. Maaaring isa yung opportunity na pinakita, ginawa nyo pero hindi natuloy. Okay? Basta hindi kayo nasaktan doon, so it's okay for you to continue that. Okay? Okay tayo doon? Pero, ang sinasabi ko rito na wag i-engage yung sarili sa mga past experiences kapag yun ay nagdulot ng pain at na-heartbroken kayo doon. Okay? So, ito yung mga mensahe para sa'yo, Gemini, again, yan, sarang hiya, love, and light.